Iginit na Malacanang na patuloy ang rehabilitasyon ng mga lugar na hinagupit ng bagyong Yolanda nitong nakalipas na taon. Sinabi ni PCOO Secretary Sunny Coloma na sa pamamagitan ng Comprehensive Rehabilitation Master Plan ay tuluyan ng maibabalik sa normal ang sitwasyon at pamumuhay ng mga tao sa mga napinsalang lugar. Narito ang ulat ni Rocky Ignacio. Patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para makabangon na sa pinsala ng Super Typhoon Yolanda ang ilang bahagi sa Kabisayaan. November 8 o ilang linggo mula ngayon, gugunitain ng bansang malungkot na bahaging ito may isang taon nang nakararaan. Linawin lang natin, hindi na balam, hindi na antala, hindi na nakadlangan yung pagbibigay ng kalinga, yung pagpapatupad ng mga proyektong pwede nang ipatupad. Sinabi ito ni Secretary Coloma kaugnay ng hinihintay na implementasyon ng Comprehensive Rehabilitation Master Plan para maibalik sa normal na sitwasyon ang pamumuhay ng mga lugar na hinagupit ni Yolanda. Pagtiyak pa ng palasyo, bagamat hindi pa ganap ito na ipatutupad, may mga programa namang naipatupad ang pamahalaan para tugunan ang agarang pangangailangan ng mga biktima. Habang binubuo ang komprehensibong master plan, tinugunan na ng 5 clusters na ito ang mga mahalagang pangailangan ng mga mamamayan. Ayon kay Secretary Lacson, sinimulan na ang rehabilitasyon noong unang linggo ng Hulyo o 8 buwan matapos tumama ang bagyong Yolanda. Ito ay 4 na buwan na mas maaga kumpara sa naging karanasan sa ibang panig ng daigdig. Kung maalala nyo rin ang pahayag ng Pangulo, meron ng mga halagang na-release ang DBM para sa iba't ibang proyektong ito. Pansinin din natin, yung iba't ibang kagawaran na aking binanggit, meron din silang quick release funds at meron din silang mga ongoing projects sa Region 8 at sa iba pang rehiyong tinamaan ng Yolanda. Nauna nang sinabi ni Pangulo Aquino sa Palo Leyte na hinihintay na lamang niya ang timeline ng mga proyekto na dapat nakatayo sa mga natukoy na ligtas na lugar. Yung agaran at epektibong solusyon no natutugon sa mga pangailangan ng mga mamamayan, kaya't sinisikap naman na malagpasan yung mga administrative hurdles. No? At yan ang unang level of approach. No? Yung mga enactment of new legislation, katulad ng nabanggit mo, medyo long-term pa kasi yan. Hindi naman pwedeng masakripisyo yung agad na pagtugon sa pangailangan ng ating mga mamamayan. Kaya't makatitiyak tayo na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng nararapat para malagpasan yung mga tinatawag nating hindering factors. At nalagpasan na ang marami dyan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.